Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea. Sakop ni Filipo. Samantala, sila'y naglalakbay, itinanong niya ang kaniyang mga alagad. Sabi, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba ay si Elias kayo. At may nagsasabi bang isa kayo sa mga propeta? Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin, kahit kanino man, kung sino ako, mahigpit na utos niya sa akin. Salamat sa salita ng Diyos. Diba, maayon po tayong makaupo. Kinasya po tayo. Praise the Lord. Last January, ang ating tema ay spiritual growth. So, kumusta? Are you growing? Kumusta? Are you practicing yung spiritual discipline? Prayer, Bible study, worship, service, and stewardship. Then, noong February, trust His heart. Ngayong buwan ng Marso, the mediator. Meron pong 5 Sundays ang month of March. So, maaaring siguro by 3rd Sunday, ito gagamitin ang ating pong theme text sa temang ito. And I hope alam po natin ang ang maliban sa tema ay alam natin ang theme text natin. Panggaling, 1 Timothy chapter 2, verse 5, for there is one God, there is one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Para pasimulan, ayan yung latag ko muna ang ilang mga layunin, at least 3 objective natin sa ating pong pag-aaral sa temang the mediator. Una, maunawaan natin ang kahulugan at kahalagahan ng pagkakaroon ng mediator o tagapamagitan. Second, maunawaan natin na may iisa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at tao. Walang iba kundi si Jesus Christ. And so, pangatlo at panghuli, maunawaan natin na isang napakalaking kasalanan sa Diyos na hindi kilalanin si Jesus na natatanging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. The same way, napakalaking kasalanan din na ibilang lamang si Jesus na isa sa mga maraming mediator ng Diyos at tao. Nabasa na po ang ating pong text, Mark chapter 8, 27 to 30. Mababasa rin po natin ito sa Matthew chapter 16, mababasa rin natin ito sa Luke chapter 9. Kaya niyo pong pamagatan ko po ang mensahe ito na who Jesus is. Sino si Jesus. Kung maalala ninyo, nagbahagi ako ng survey na ginanap sa Amerika. Nalaman ko lang every 2 years pa lang ito ginagawa sa bansang Amerika. Let me just
say it again, no? Yung ilang mga result ng survey, particularly patungkol sa Panginoong Yesus. 73% o 3 out of 4 agreeing na si Jesus is the first and greatest being created of God. So imagine ito ay Bible-believing people. 3,000 nagsasabi, no, 73% nagsasabi si Jesus ay ang pinakadakilang nilikha lamang ng Diyos. Then almost half, 44%, that Jesus was a great teacher but He was not God. So again, Bible believer people ito, tinanong, naniniwala sila, 44%, na si Jesus ay yes, dakilang guro, pero hindi siya Diyos. 42% agreeing God counts a person as righteous not because of one's work, but only because of one's faith in Jesus Christ. 42% naniniwala na napawalang sala ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at kay Jesus lamang. 42%, ibig sabihin 58% hindi naniniwala. Probably naniniwala sila pero hindi si Jesus lamang o hindi sapat naman sumampalataya ka lamang kay Jesus para ikaw ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos. 2022, sa survey nila ng 2022, 56% denies Jesus is the only way to the Father. So imagine, tumaas, 56% ang naniniwala na hindi si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama. So hindi sila naniniwala sa John chapter 14 verse 6 that I am the way, the truth, and the life. Noong 2020, 56% believe na God accepts all worship ng lahat ng relihiyon. 2022, tumaas pa ng 14%. So 56 plus 14, 70%. 70% naniniwala ng lahat ng pagsambang nangyayari sa balat ng lupa, sa ilalim ng araw, ay tinatanggap ng Diyos. 37% strongly agree. Only those who trust in Jesus Christ alone as their Savior receive God's free gift of eternal salvation. 37% lang ang matibay na naniniwala Christ alone. E nasaan yung 63% na naniniwala na hindi lang si Kristo ang daan, katotohanan at ang buhay. At hindi nga ba ito totoong nagaganap maging sa ating bansa, sa ating kapanahunan? Marami tayong maririnig, magsasabi, mahalaga, mabuti ka ng tao, wala kang inagrabyadong tao, you're good. You will go straight to heaven. Ang mahalaga, may paniniwala ka sa Diyos, magkakaiba man ang pamamaraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. Basta naniniwala ka sa Diyos. Maraming Pilipino ang ito sinasabi. Ang mahalaga, nagsisikap kang mabuhay ng disente. So anong result? Hindi makita ang tunay niyang kalagayan sa harapan ng Diyos. What do I mean? Anong kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos? Sabi ng Biblia, sabi ng Efeso chapter 2, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Ito ang kalagayan ng lahat ng tao outside Jesus Christ. We are object of God's wrath. Ang likas nating kalagayan ay kinapupuutan tayo ng Diyos. Pero hindi ito makita ng maraming tao. Ang tanging paraan para maligtas mula sa puot ng Diyos ay ang sumampalataya sa Panginoong Jesus. Remember John chapter 3 verse 36. John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Hindi sinabing sa halip, mapupuot ang Diyos sa kanya, kundi sa halip, mananatili. Ibig sabihin na lahat tayong kondisyon natin sa Diyos na we are kinapuputan ng Diyos. Maliban sa palatayanan natin si Jesus, hindi tayo maaari sa kalagayan ng kinapuputan ng Diyos. Pero gaano karami ang taong naniniwala, no, I'm good sa harapan ng Diyos.
Wala naman akong inaagrabyadong tao. Hindi nga ba't nangyayari itong survey sa ating kapanahunan? Napakaraming religious and sincerely religious. Pero pag tinapat mo sa Biblia, na authority ng ating faith and practice, sabi nga, sincerely wrong. Sincerely wrong. Wika ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 15, Matthew 15 verse 7 to 9, si Jesus ang nagsasalita, addressing sa mga Pariseo, sa mga Escriba, mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito humubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. You may ask, no, ano po practicality nitong tema natin, no, ng pag-aaral natin The Mediator? Very, very practical and very, very important sa buhay. Why? Kapag mali ang ating pagsampalataya kay Jesus, kapag hindi ang Jesus ng Biblia ang ating sinasampalatayanan, pakisabi sa iyong katabi, mapapahamak ka. Remember John chapter 8 verse 24, John 8:24, sinabi ko sa inyong mamamatay kayong sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwala ako'y ako nga. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. And Jesus don't mean here no, na mamamatay ka physically, kundi you will pay for your sin. Malibang kilalanin mo si Jesus kung sino siya, kung paano siya nagpakilala. Yan din ang sabi no, sa 1 John chapter 4, unang Juan, kabanatang 4. Again, hindi lang po ito practical, o very practical, and very, very important na tama pong pagkakilala natin sa Panginoong Jesus. 1 John chapter 4, verse 2 hanggang 3, ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Kahit kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. So if you don't believe na si Jesus ay nagkatawang tao, ang Espiritu ng Antichrist ang nasa sa iyo. 1 John chapter 5, unang Juan, kabanatang 5, bilang 20, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo na sa tunay na Diyos. Sa kanyang anak na si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hindi natin kinikilala si Jesus na siya ay Diyos na nagkatawang tao, mapapahamak tayo. Pamilya tayo no, sa isa sa dakilang himala na ginawa ni Jesus, ang pagpapagaling sa bulag. No, bulag siya since birth. Next slide. Ayan, nagbabasa na natin yan. Pakisundan yung aking pagsasalita. Ayan, just read it. Okay, next. Next slide. Ayan. John chapter 9. No, the whole chapter was about pagpapagaling ni Jesus sa isang bulag. Bulag since birth. At indeed, napakadakilang himala. Ika nga, one of a kind. Sabi nung pinagaling, yung bulag, mula sa pagkabata, sabi niya sa verse 32, mula pa ng likain ng mundo ay wala pa tayong nabalitang nakapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Merong nabulag na nakakita, pero yung pinanganak na bulag na nakakita, sabi niya, wala pa tayong nabalitaan ganyan. And yes, he can go on sa buhay niya. He can confidently say, nasa Lord ako dahil pinagaling niya ako. Pero hindi po natapos doon. Hindi po yun yung best life niya. Yes, may mga tao iniisip nilang walang Diyos, di na kailangan ng Diyos, dahil kung okay ang kalagayan nila sa buhay, matayog ang kanilang tagumpay, iniisip nila, ito yung best ng life. Hindi ko kailangan ng Diyos. Basta nasa tugatog ako ng tagumpay, I in my best life. Pero tingnan niyo yung bulag na ito, gumaling na siya, still, hindi yun ang nakita niya, na best sa kanyang buhay.
Let me read again, John chapter 9. Sabi sa verse 35, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong. So si Jesus, tinarap niya itong taong pinagaling niya na bulag since birth. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Tingnan niyo naging sagot ng lalaki, verse 36. Sumagot ng lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Hindi niya sinabi, no need. No? This is the best time of my life. Nakakakita na ako. No? Since birth, ngayon lang ako nakakita. I'm good. Okay na ako. Hindi ko na kailangan yun. Pero ano pong sabi niya? Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Look at me. Have you ever asked this question? Have you ever had this desire na makilala ang Kristo, ang anak ng tao na si Jesus? Dumating ka na ba talaga sa punto na, yes, I really want to know Jesus? Dumating ka na ba sa ganun po? Again, look at this man. Since birth, bulag siya. Probably nasa 40 anos siya sa tigit pa. Sabi niya kay Lord, no, I want to know Him. I want to meet Him. I want to see Him. I want to believe in Him. Verse 37, sabi ni Lord sa kanya, siya'y nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon. Ano ginawa ng bulag? Na hindi na siya bulag. Sinabi, sumasampalataya po ako, verse 38, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Again, have you ever come in your life na I want to know Jesus? Dahil marami sa mundo, basta I am good, I am in my best life, sa panukatan ng tao, hindi ko kailangan seryosohin ng Jesus. Ang iba, napakababaw pa nga. Basta kumakain ako 3 times a day, malusog ang pamilya ko, nakakapag-aral ang pamilya ko, sama-sama kami, buo kami, we're good. Period. Si Jesus, accessories na lamang. Again, if you ever come sa buhay mo, I want to know Jesus. Marahil ang tanong natin, bakit ba? Kailangan ba talaga that I should know Jesus sa buhay ko ito? Palagay ko, our text tells us na napakahalagang makilala natin si Jesus dahil hindi isa, kundi 2 beses sa isang pagkakataon ito, sa eksenang ito, Jesus asked, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? And then, he asked again sa verse 29, nung naging personal na, ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Next slide. Twice he asked this question. Una, ano sinasabi ng mga tao about me? And then, personal na question. Sa inyo, sino ako? Anong masasabi niyo tungkol sa akin? So if you ask, napakahalaga bang makilala ko si Jesus sa buhay ko? Kung I'm good naman, healthy kami, no? Lahi kami ng mahahaba ang buhay, mahahaba ang tenga namin, no? Ang lahi namin ay healthy, and we're good, kilala kaming mabubuting tao, wala kaming inaagabyadong tao, napakahalaga ba sa buhay na ito na we should know Jesus? That's why I'm telling you, napaka-practical at napakahalaga ng ating pong pag-aaral na gagawin throughout this month. After 2 years plus na paghayo ng Panginoong Yesus, pagtuturo, pangangaral, kasama ng kanyang mga alagad, paggawa ng mga himala, Jesus asked His disciples, who do you say I am? Hello, pagkatapos yung makita ang mga himalang ginawa ko, pagkatapos kung ninyong marinig ang mga pangangaral ko, sige nga, sino ako sa inyo?
If you will be asked with this question, hello, 5 years ka na sa HLMC, 10 years ka na sa HLMC, o 20 years ka na bilang mananampalataya, since na born again ka, 10 years o mahigit ka ng church goer, then talagang ka ni Lord, anong sinasabi mo tungkol sa akin? O anong masasabi mo tungkol sa akin? Who do you say I am? Anong sagot ng mga alagad sa unang tanong? Probably si Peter ang sumagot sa verse 28. Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo daw si Juan na taga-bautismo. Sabi naman ng iba, si Elias o si Elijah daw kayo. May nagsasabi rin, isa raw kayo sa mga propeta. So some says, si John the Baptist, si Jesus. Isa po sa naniniwala na si John the Baptist ay si Jesus, ay si Herodes, na siyang nagpapatay kay John the Baptist. Mark chapter 6 verse 16, nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya ay si Juan na aking pinagpugutan ng ulo, muli siyang nabuhay. So si Haring Herodes, he was believing na si Jesus, na gumagawa ng mga himala, ay si John the Baptist na pinapatay niya o pinagpugutan niya ng ulo. But we know, si John the Baptist mismong nagsabi, hindi siya ang Kristo. Some says siya ay si Elisha o si Elias o si Elijah. You may ask, paano nila naisip na si Jesus ay si Elias o si Elijah? Next slide. Okay, next. Sa Malakay chapter 4, in Malakay chapter 4, huling 2 talata ng Malakyas, verse 5 and 6, ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. So people were thinking na ito yung kaganapan ng propesiya ni Malakyas, na siya si Elias na darating. Muling magkakasundo ang mga ama at mga anak, kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wasakin ang inyong bayan. Ano pa sabi? May mga nagsasabi na isa sa mga propeta. Mapapansin po ninyo sa mga sagot po ng mga alagad, wala silang binanggit na masama sa sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. But of course, alam nila na may mga sinasabi ang mga tao na masama about Jesus. Ano pong sinasabi ng mga tao na masama about Jesus? Mark chapter 3. Mark 3, o Marcos kabanatang 3, verse 20 hanggang 22. Pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong kumain. Nang mabalitaan iyon ng kanyang mga kapatid, pumunta sila roon upang kunin siya dahil maraming nagsasabi na daw po, siya'y nasisiraan ng bait. Hindi sinabi ng mga alagad, sabi po ng iba, buwang-buwang kayo. Hindi. Verse 22, sinasabi naman ng mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem, sinasapian siya ni Beelzebub. So kampon siya ng diablo. Nakakapagpalaya siya ng demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Hindi sinabi ng mga alagad, Lord, sabi po ng iba, demonyo daw kayo. Sa ating panahon, anong sinasabi ng mga tao patungkol kay Jesus? Jesus ay tao lang, isa lang siya sa mga isa lamang siya sa mga propeta. Sa survey na binahagi ko sa inyo, isa lamang siya sa mga tagapagligtas, isa lamang siya sa mga daan, hindi siya ang tanging daan, kundi siya sa mga daan. May mga nagsasabi rin na ang Jesus ay isang kathang-isip lamang. Kaya sa ating panahon, maraming nagpapakilala na sila si Jesus Christ. Let me show you some pictures. Hindi ko na i-isa-isa yan dahil marami pa ko sasabihin. So isa-isa lang natin yung picture yan, no? Sa Australia yan. Nagpapakilala na siya ay Diyos, na siya si Jesucristo, Jesus Christ. Okay, next slide. Itong nakaganon, no? Huwag kayong gaganyan, no? Siya ay taga-Brazil naman.
No? Actually, itong tatlo, 1, 2, 3, no? Nakakulong na yan. No? Mga kaso nilang katulad ng mga kasong pinaparatan o inaakusa kay Kibuloy. Sexual abuse, human trafficking, etc. These are just ilan sa mga sana hindi ko makita picture ni Pastor Abby dyan, magdeklara ako si Jesus. Bago pa yan si paring ko na. Getting, meron pa ba? Wala nata? Ayan, matindi, talagang no wonder why ayaw ng Lord, no, na siya ay gawan ng imahe. Dahil maraming mag-i-imitate eh. Kaya nga marami ang kapanaginip. Nakita ko si Jesus, bumutong siya sa yun eh. No? Pero marami, I do believe, no, na nagpakita, ang sinasabi nila puti, hindi ko talaga makita, puting-puti lang. Some are saying, nakita ko butas ang kanilang kamay. I do believe. Nari. Pero yung ang cute, mahaba, balbas, etc. So maraming self-proclaimed na Jesus sa ating pong panahon. And remember, there will be more and more, coming more and more. Remember sabi ni Jesus, marami ang darating na pula ang Kristo. At hindi lang sila ganyan lang, no? Yan, nasabi ko sa inyo yung isa, nakakulong lang. Gagawa ng mga kagilagilalas na himala. Kaya nga kung after himala lang ng tao, madadaya ka. Ang dami niyan. And I will not spend time para sa bagay na yan. What I'm trying to say is, dapat kilala natin ang original. Can you say amen? Dahil maraming peke. At maraming darating, no, sabi nga ni Lord, kung di pa iigsi ng panahon, pati ang mga pinili ay hindi maliligtas. False Christ will come at maraming gagawa at gagawa ng mga kagilagilalas na himala. Kaya nung ginagawa ng mga apostol at pinagawa ng Panginoong Yesus, ipangaral siya, ipakilala siya na siya ang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 17, next slide, Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kanino? Ay Kristo. Kaya napakahalagang may pangaral si Kristo. Dahil napakahalagang tanong, who do you say I am? Tanong ni Jesus. Sino ako para sa iyo? Kaya hindi yung tinutulugan pag pinag-aaralan ng Panginoong Yesus. Ay, yung gusto ko yung nakakatuwa naman, yung gusto ko yung makapagdamdaming pangangaral. Kung gusto lang ninyo ng ganyan, I can do it. Alam niyo ba, mababaw ang luha ko. Dali lang ako paiyakin. Si babalo ka, napapaiyak ako eh. Dapat ipangaral si Kristo. Dapat makilala sino si Jesus ng Biblia. Balik tayo sa ating text. Anong sabi? The verse 29. Ito na, no, personal na tanong ni Lord sa kanyang mga alagad. Ngunit kayo naman, anong sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya. Again, if you will be asked with this question, who is Jesus to you? Sino si Jesus para sa iyo? Kapitbahay ko, best friend ko, kaibigan kong matani. Who is Jesus Christ? Tumugon si Pedro, verse 29, pangalawang bahagi. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Ang Kristo or Christ, Mesiyas o Messiah, iisa lang ang kahulugan. Anointed one. Pinapahiran ng langis. Sa lumang tipan, ang pinapahiran ng langis ay tinatalaga para sa isang partikular na gawain ng Diyos.
pinapahira ng langis or Christ ay ang mga prophet and king. Mga pari, mga propeta, at mga hari. Sila ang ina-anoint. Sila ang little Christ. Anointed one. And yes, si Jesus, anong pagkaiba ni Jesus? He is unique sa lahat ng mga naging prophet, sa lahat ng mga naging priest, sa lahat ng mga naging hari, sapagkat wala siyang katulad, siya unique dahil siya ay hindi lamang priest, hindi lamang prophet, hindi lamang king, kundi siya ay prophet, king, and priest. Higit siya sa lahat ng mga naging propeta. Why? Let's read Hebrews chapter 1. Hebreo, kabanatang 1. Hebrews chapter 1. You want to know more, no? The Lord Jesus Christ, basahin niyo ang aklat ng Hebreo. Ang pinakatema yan ay Jesus is greater than all. Than angel, than Moses, than prophets, than everything. Hebrews chapter 1, simula verse 1. Hebreo kabanatang 1 hanggang 3. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sangsinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. At yes, hindi lamang po siya dakilang propeta, siya ang katuparan ng lahat ng pinahayag ng mga propeta concerning the Lord Jesus Christ. Remember, sabi niya sa Luke 24, nabanggit sa ating pag-aaral ng Holy Scripture, the Psalms, the Book of the Prophets, Book of Moses, speaks about Jesus Christ. Higit siya sa lahat ng mga naging pari. Ang kauna-unahang naging priest ay si Aaron, kapatid ni Moses. Hebrews chapter 8, Hebreo, kabanatang 8. Hebreo, kabanatang 8, let me read, simula verse 20 hanggang 28. Ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Later, pag-aaralan natin po yung New Covenant. May kinalaman po kay Jesus as the mediator. Bukod dito, verse 23, kailangan noon ang maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Ulit-ulitin yung basahin niya yung verse 25 ng Hebrews chapter 8. Tells you, promise us, si Jesus buhay magpakailanman, kaya ikaw ay may buhay na walang hanggan. Verse 26, sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, hinihiwalay sa mga makasalanan at itinaas sa kalangitan. Walang propetang ginawa ito maliban sa Panginoong Jesus. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari, ng mga pari. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may kahinaan, ngunit ang pangako ng Diyos na may panunumpa na dumating pagkatapos ng kautusan ay umirang sa anak
na walang kapintasan magpakailanman. As we know, no, ang priest ay mediator din ng Diyos at tao. Then here's the perfect mediator, ang Panginoong Jesus. Again, to say, no, Jesus ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, this is to say na walang ibang tagapamagitan sa Diyos at sa tao maliban sa Panginoong Jesus. And to deny this is to reject ang pahayag ng Panginoong Diyos. Ang sinabi ng Panginoong Diyos, as we go along, makita natin na yung confession ni Peter was not really his own confession, kundi buhat sa Ama. Yes, higit si Jesus sa lahat ng mga naging hari. Higit pa kay David sa lahat ng naging hari. Matthew chapter 22, Mateo 22. Simula verse 41 ng Matthew 22, tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseo nagkakatipon doon, ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon nung pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Kasi, kita natin, no, dalawa yung Panginoon, pero again, one being in three person. Sa Acts chapter 2, sa aklat ng mga gawa, kabanatang 2, unang sermon ni Peter, binanggit din ni Peter ito. Kumbaga, the same words, ang wording sa makikita natin kung comparing sa Matthew 22 in Acts chapter 2. Verse 29. Gawa kabanatang 2, simula verse 29. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing at narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Sige, ito tinutukoy, no, na hari na magmumula sa angkan ni David. Noong pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo. Kaya nga po yung Old Testament, no, it's about really Jesus Christ. At ipinahayag niya ito ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi naranasan ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring ito. Iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuho sa amin tulad ng inyong nakikita at narinig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya. Si David ang nagsabi, no, sa patnubay ng Holy Spirit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ito yung sinasabi din sa Matthew 22. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yes, si Jesus at si Jesus lamang ang Kristo, ang anak ng kataas-taasan Diyos. At yes, ito ay mapapanaligan dahil ito ay hindi pinahayag ng tao, kundi ito ay buhat sa Diyos, buhat sa Ama. Hindi natin mababasa sa Mark chapter 8, tungayan natin sa Matthew chapter 16. Matthew chapter 16. Meron ako napanood doon ng video, nagpapahayag na keso daw, no, yung pagka-deity o pagka-Diyos ni Jesus, gawa-gawa lang ng mga tao. Hindi naman daw talaga tinuturo yan, no, ng Biblia, hindi yan tinuturo ni Mark, halimbawa, no, na kanyang ginamit. Kasi kung titingnan nyo daw yung Matthew, may dinagdag si Matthew. At ang babasahin nga natin na tinutukoy niya na may dinagdag ay Matthew chapter 16. The reason na, bakit si Mark walang binanggit na ganito, pero si Matthew may binanggit. Sino ba ang naunang sumulat? Si Mark, ang pinakalumang
na gospel ay si Mark, no? Ang sumulat. Then, yung Matthew, Luke, and John ay sumunod na lamang at naging reference nila ang Mark, ang Gospel of Mark. So sinasabi nito, actually, I'm talking about isang Muslim denying na hindi Diyos si Jesus at pinormulate lang ng tao yan. At sinayip niya sa example itong Mark chapter 8, na text natin, and then kinompare niya sa Matthew 16, saying, tingnan nyo, nagdagdag si Matthew. Sino dapat ang pauna natin pakinggan? Yung pinakamalapit. Si Mark ang pinakaunang sumulat ng gospel. Pero si Matthew, nagdagdag na lang siya. Dito si Matthew Labo, si Matthew na tax collector na isa sa mga alagad ng Panginoon. So, ano ang basihan niya? Accusing na si Matthew nagdagdag, nag-insert ng mga salita para sabihin si Jesus ay Diyos, pero si Mark hindi naman naniniwala, hindi naman nagsabi na si Jesus ay Diyos. Again, let's read Matthew chapter 16. Again, sa Matthew 16, hindi natin mababasa ito sa Mark chapter 8. Simula verse 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, so parehong tagpo pangyayari, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? So sa Gospel of Mark chapter 8, hindi nabanggit yung anak ng tao. So sabi nila, dinagdagin. Dapat si Mark ang unang nasulat, kung yun ang reference nila, huwag nilang dagdagan. Nagdagdag sila, ang dinagdag nila, anak ng tao. Verse 14, at sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan, taga-bautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabing kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta. Nagdagdag din yan, Jeremias. Walang binanggit doon Ang binanggit, isa sa mga propeta, binagdagan. Verse 15, tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ito yung wala sa Mark chapter 8, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi ihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Sabi ng Muslim na yun, dinagdagan ni Matthew, wala namang binanggit si Mark na anak ng tao. Now, gaano ka big deal po yung paggamit ni Matthew ng anak ng tao? Kasi ang anak ng tao, title yan ni Jesus, doesn't refer to na si Jesus ay tao. Kundi yan ay divine title. Yan ay title ng Diyos. Now, ang tanong, wala bang binanggit sa Gospel of Mark, si Mark, na tinawag niya si Jesus na anak ng tao? Meron po. In fact, nauna pa siya. Ngayon natin sa Mark chapter 2. So I hope na you're getting my point. Sinasabi ng Muslim na ito, hindi ka panipaniwala ang Biblia dahil marami silang iniisip, marami silang dinadagdag, at ginawa niya ng example nito Mark chapter 8 kumpara sa Matthew chapter 16. Now, tanong, hindi ba nabanggit sa Gospel of Mark ang title na anak ng tao? Again, this is divine title. Isa, hindi natin anak ng tao lang si Jesus. No. Ang reference nito ay sa Daniel chapter 7 o chapter 30. Mark chapter 2. Mark chapter 2. At pansinin ninyo, kung kailan ginagamit, in fact, mas maraming beses, higit 80 beses ginamit ni Jesus ang Son of Man o anak ng tao kaysa sa Son of God. At pansinin ninyo dito sa Gospel of Mark, kailan niya ginagamit o kung paano niya ginamit. Mark chapter 2. Simula verse 1. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon-tipon doon ang napakaraming tao, kaya halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, ano sabi niya? Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Mayroong nakaupuro ang ilang tagapagturo ng kautusan, nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan?
Verse 8, alam ni Jesus ang kanilang iniisip at sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ang mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo, sabi po, na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa upang magpatawad ng mga kasalanan. Tama, no, yung sinasabi po ng mga Pariseo, Diyos lang ang nagpapatawad, hindi siya Diyos. Pero sabi ni Jesus, para malaman ninyo na ang anak ng tao, ako na Diyos, may kapangyarihan magpatawad ng kasalanan ng tao. Then, ilang verses lang, another na tagpo, pangyayari, ginamit na naman ni Lord ang pangalan o title anak ng tao. Verse 23, same chapter, Mark chapter 2. Verse 23, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa kanyang mga alagad sa triguhan. Habang sila'y naglalakad, ang mga alagad ay kumitas ng trigo. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tignan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Mahigpit niyang ipinagbabawal ang kautusan sa araw ng pamamahinga. Sinagot naman sila ni Jesus, hindi ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong panahon si Abiatar, ang pinakapulong pari, ang si David at ang kanyang mga kasamay magutom at walang makain, pumasok sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasamahan. Ayon sa kautusan, ang mga pari lamang ang may karapatan kumain niyon. Ito na, verse 27. Sinabi rin ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao, sabi po, ay Panginoon maging araw ng pamamahinga. E di ba sino nagbigay ng 10 Commandments? Ang Diyos. E di sabi ni Jesus, ako ang Panginoon. Ang anak ng tao ay Panginoon maging araw ng pamamahinga. Tama ang iniisip nila na yung nilagay ang anak ng tao dahil ang anak ng tao ay title ng divine, pero hindi tama na isipin na pinilit lang para masabing si Jesus ay Diyos, contradicting sa Gospel of Mark. Wala po silang contradiction, hindi po nagdagdag o nagbawas. No, si Matthew ay introducing Jesus, kundi we have to understand, iba kasi yung audience ni Matthew. Ang audience ni Matthew ay mga Hudyo at maraming alam sa Old Testament. And so, gumamit siya ng maraming scripture o quoting mula sa Old Testament. So to deny Jesus is the Christ, the Son of the living God, is to deny God the Father. To deny God the Father, truthfulness, revelation. Ang Diyos ang mga nagpahayag eh. Again, sabi ni Jesus kay Peter, hindi yan mula sa tao, Peter, mapalad ka. Yan ay mula sa aking Ama na pinahayag sa iyo. Last verse, ano sabi ng verse 30? Haba na ako. Huwag ninyong sabihin kanino man, sabi text Mark 8, kung sino ako, mahigpit na utos niya sa kanila. Of course, it's not to say no, na hindi nila na ito pagsasabi ever. Obviously, pinangaral nila, pinalaganap nila, but at this moment, hindi pa sila inalaw ni Lord na sabihin ang pangaral ng kapahayagan na yun na si Jesus ang Kristo. Dahil sa Gospel of Matthew chapter 17, verse 9, no, kailan nila ipapangaral na si Jesus ang Kristo? Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 17, verse 9, dito na ako magtatapos. Habang sila'y bumababa sa bundok, iniutos sa kanila ni Jesus, huwag ninyong sasabihin kanino man ang tungkol sa pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. So hindi niya sinabi, huwag niyo yung sasabihin niya. No, sabi niya, not now, not yet. Kailangan munang makita ninyo ang muli kong pagkabuhay. And then, I will commission you na ipangalat ninyo na yes, si Jesus ang Kristo, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Let me end leaving you this question. Sino si Jesus sa iyo? Let us pray. Lord, Ama, salamat po ng marami. Salamat, Lord, sa iyong salita. At salamat, Lord, kayo po'y nagpakilala, nagpakahayag patungkol sa iyong anak na si Jesus. At salamat, Lord, sa aming bansa na may kalayaang ipahayag ang iyong salita. Pag-aralan ito, basahin ito ng malaya.
Lord, salamat. Nato po, Panginoon, we ask and pray na makilala pa namin ang iyong anak na si Jesus, na tunay kaming magkaroon ng desire, tunohin, Panginoon. Dahil paano namin siya masasamba, paano namin siya lubos sa pagkakatiwalaan, kung hindi namin siya nakikilala. Ngunit salamat, Lord, you promise, Panginoon, na ang mga anak mo ay nakakakilala sa iyo sapagkat kayo nagpapakilala, Panginoon. At nakilala nga namin kayo, patuloy namin nakikilala sa pamamagitan ng iyong mga kapahayagan mula sa iyong mga salita. I ask and pray, Lord, na lumago kami sa pagkakilala sa iyo at upang, Panginoon, makita namin ika nga ang original at ang mula sa mga peke, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng paalala, ng babala, na sa araw na bago kayo dumating ay marami ang magpapanggap na Kristo at gagawa sila ng mga kagila-gilalas na himala. Lord, we ask na hindi lamang po sa pagulitan ng sakit, hirap, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus ang aming pong magawa, kundi higit pa namin kayong makilala sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng iyong salita. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin na dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung nasa pangalawang bahagi na ng ating gawain. Tayo po yung magsitayo. At tayo